Kung ano man ang mangyari, I will run as senator. I will join the race and I will finish my race whether I win or lose. Yan. Yan naman ang sinasabi ng lahat na nagiging kandidato, guys. Oo. Tatapusin ko nga ang kampanya, manalo, matalo, tatapusin ko to. Wala naman sigurong umatras in the middle of the campaign, no? Maliban kay Rodante Marcoleta. Si Rodante Marcoleta ang kauna-una ang kandidato sa pagkasenador na nakita ko na umatras. Si Mr. Epektibo. I'll call it as it is. Medyo baduy. Kasama ako diyan sa kailangan mag-mature sa ating politika. Oo. Sana po mag-mature na tayo, Oo. Oo, no? Yung isa naman, wonderful tonight, sabi ni Ate Trixie. Yung isa, wonderful tonight. Kumanta lang ng wonderful tonight, nanalo ng senador, di ba? It's late in the evening. Kaya ako binoto si Robin Padilla kasi akala ko ipaglalaban talaga niya yung charter change. Kaso hindi. Hindi niya nangyayari ngayon? Pinaglalaban pa ba niya ang charter change? Hindi na. Oh, di ba? Yun yung ibig natin sabihin na budol eh. Budol talaga, as in. Pero nga, ito, kahapon, sa speech ni Ipe, medyo medyo nalaglag niya si Digonggong. Oo. Medyo, nagkabulol-bulol siya eh. Oh, nagkabulol-bulol siya nung pinag-usapan yung war on drugs, guys. Hindi niya alam paano siya sasagot na hindi malalaglag yung principal niya. Kasi di ba principal niya si Digong? Oh, hindi niya alam kung paano sasagot. Oh, ito kasi yung nangyari. Panoorin natin. Habang nakatayo ako sa harap ninyo po, isang magiging lingkod bayan at nakatuon ako sa pagtugon sa mga pangunahing issue ng humahadlang sa ating mahal na Pilipinas. Ang aking pong plataforma ay nakatuon sa kapayapaan o peace and order. Peace and order po, palalakasin ko ang ating ahensya ng pagpapatupad ng batas upang matiyak ang kaligtasan ng publiko tulad ng pagdadagdag ng budget para sa modernization ng ating mga kapulisan at kasundaluhan. Itataguyod ang mga programang nakabatay sa komunidad upang mas mapalakas ang kooperasyon ng publiko at pribadong sektor para sugpuin ng kriminalidad at susuportahan ang mga epektibong programa sa rehabilitasyon ng droga upang mabawasan po ang krimen. Senador ka, so yung budget given na yon kasi sa Congress talaga ang power of the purse. So kaya niyang ang plataforma niya dadagdagan niya yung budget ng ating kapulisan. Para i-improve ang ating kapulisan, tapalan mo ng mas maraming pera. Ang problema ng kapulisan hindi ho yung budget. Ang problema ho nila ay yung accountability. Transparency and accountability. Yun ang problema nila. Tulad nitong isang araw, merong nag-road rage na pulis, tinutukan ng baril yung granted, kasalanan naman talaga ng truck driver. Granted, ibigay na natin sa pulis yun, na kasalanan ng truck driver, nabangga niya, tinakbuhan siya. Pero, tinutukan niya ng baril. Is that an appropriate response? Yun ba ang turo sa kapulisan? Pag hindi ka nasunod, tutukan mo ng baril? Eto lang recently yung kay Barayuga. 4 na ang pulis na tinanggal kasama yung 2 umamin. Alam nyo kasi ganito yan. Hindi ho solusyon ang pera sa ganyan kasi marami nagsasabi, dagdagan mo yung sahod nila, hindi na masisilaw yan sa sa pera, ganyan. 'Di ba? Dagdagan mo yung pera nila, hindi na masisilaw yan, okay na yan, carry na yan, ganyan. No. Greed is greed. Pag tinapala mo ng pera, ang taong sakim, makukontento ba siya doon? Siyempre hindi. Tingnan si Digong. Hindi tumigil, di ba? Gusto niya makabalik sa kapangyarihan para makapagnakaw siya ulit. Ang taong sakim, hindi titigil yan. Ang taong walang ya, hindi titigil yan. Hanggat di niya nakukuha yung gusto niya.
Kaya yung mga nagsasabi, yung sinabi ni Digong dati, sabi niya, tinaasan ko ang sahod ng pulis para hindi na sila mangurakot. Sure ka? Hindi na sila mangungurakot? Malaki na yung nakukuha nila ng illegal, o di meron pa silang sideline na illegal, o di mas malaki take home nila. Ganun lang kasimple yun. Sa akin nga eh. Nais ko pong may piyok pa. Maibalik yung hindi na matatakot ang mga pamilya na nakakasiguro sila na makakauwi ang kanilang mga anak sa kanilang bahay. Na hindi makikidnap, hindi magagahasa, hindi mapapatay. Gusto ko pong siguraduhin na mabawasan kundi man mawala lahat ng mga drug addicts na nagkalat na naman kung saan-saan. Sir, excuse me po. Sir. OT. 2 minutes lang. I-wrap up ko na lang po. Sige po. Okay. Yan po ang aking plataforma. Ako po'y naniniwala na marami pa rin pong mga pulis na matitino. Marami naman talaga. Huwag nyo lamang lalaliman ng inyong mga tanong. Nakaready na ako. Lo? Okay, first Ganun? question. Nico? Yes, Nico Sir Bagsik? Nico. Wait, bago natin puntahan yan. Alam niyo mga kotsero, I find it laughable tuwing sasabihin ng mga DDS na hindi na kami makalabas ng bahay ngayon, sobrang delikado na sa labas, etc. etc. Hindi ako sigurado kung magiging safe yung anak ko sa labas ng bahay namin, ganyan. Oo. I find the idea laughable. Katawa-tawa sa Tagalog. Pag sinasabi yan ng mga DDS, ito kakasabi lang ni Ipe, kahapon sinabi ni Bongo. At saka kung sino-sino pang mga DDS. Si Badoy mahilig sa ganun eh. Lagi niya sinasabi yung ganun. Oo. Lagi niya sinasabi yun. Yung tawag dito? Hindi, sobrang delikado na ngayon, sobrang delikado, ganyan. Hindi na makalabas yung mga anak natin, hindi tayo sigurado kung makakauwi sila ng buhay, hindi ba sila mababastos, di magagahasa, ganyan. Ay, alam niyo ba't nakakatawa mga kotsero? Kasi, ang crime rate ngayon mas mababa kaysa nung panahon ni Digong. So, paano nila nasabi na mas delikado ngayon kaysa nung panahon ni Digong? Mas konti ang krimen ngayon kaysa nung panahon ni Digong. Puntahan natin yung numero kasi numbers don't lie. People lie but numbers don't. Oo. Numbers can be manipulated but, nonetheless, it is still the people who manipulate it. So, puntahan natin yung mga numero. Okay. ILG Secretary Benher Abalos said the peace and order situation in the country has improved with a much lower index crime volume from 196,000 cases to 196,000 cases from the pre-pandemic period of the July 2016 to April 21, 2018 to 71,544 from July 21 to April 21, 2024. So, mas mababa. Baka may magsabi, syempre, nung panahon ni Digong, kumbaga yung krimen ngayon, nalinis na nung panahon ni Digong eh. No, it's not. Saan may kukumpara? Anong comparison ang gagawin mo? Same period, dapat. Same period. Kung saan ka nag-umpisa noon, kung first term o first year ni PBBM, dapat ikukumpara mo siya sa first year din ni Digong. Kasi ganun ka dapat magkukumpara eh. First year and then first year. So, nung July 1, 2016 hanggang July 21, 2018, ang total crimes reported, index crime, ibig sabihin, ito yung mga krimen na malala, murder, rape, kidnapping, etc., ay nasa 196,519 cases in total. Pre-pandemic period. 2 years yan. July 1, 2016 to July
April 21, 1 year and a half, 2018. Tapos ngayon, sa first year ni PBBM, first year ni Digong, 196,519. First year ni PBBM, 71,544. O sino mas mababa? In terms of index crime volume, the PNP recorded 48,587 cases. Ito, Marcos na lang to ha. From January 2023 to March 2024. So, 1 year. Ano? Which is 4,240 or 8% lower than the 52,827 cases recorded from October 21 to December 2022. Tapos na rin yung pandemic nito, October 21 to December 2022. Assuming na natrabaho na ni Digong yung dapat niyang gawin sa peace and order, dapat mas mababa pa. Kasi yung sinasabi ng mga DDS, tumaas daw ang krimen ngayon, mas maraming krimen ngayon, yun ang sinasabi ng DDS. Nung panahon ni Digong, simula October 2021 hanggang December 2022, 52,827 cases ang recorded. Panahon ni Digong, October 21 to December 2022. Isang taon lang yan ha. Kay PBBM, sa isang taon niya, January 2023 to March 2024, 48,587, which is 4,240 or 8% lower. Ano na yung ngayon yung sinasabi ng mga DDS tulad ni Lorraine Badoy na mas maraming krimen ngayon? Tulad ng sinasabi ni Jason Sa na mas maraming krimen ngayon. Tulad ng sinasabi ngayon ni Ipe na mas maraming krimen ngayon. Tulad ng sinasabi ni Bongo na mas maraming krimen ngayon. Hindi, mas mababa ng 4,000 eh. Huwag natin lokohin ng taong bayan kasi. At ang problema kasi dito sa mga supporter ni Duterte, sinungaling. Yun ang problema kasi sa kanila, mga sinungaling kasi. Or ito na lang siguro ay isipin ko, no. Ignorante sila sa numero. Siguro yun na lang. Mas maganda pakinggan, ignorante ka na lang sa numero. At least yun hindi mo sinasadya. But anyway, tuloy natin si Ipe. Magandang umaga po, sir. Sir, na-mention niyo po dyan po sa speech niyo na you're in favor of rehabilitation po, when it comes to the drug addicts po. Does this mean na you don't agree po with the war on drugs of former President Rodrigo Duterte na libo-libo po yung napatay? Hindi po. Ako po'y naniniwala doon sa ginawa niya kasi nakabuti dito sa atin. Nilaglag si Digong. Hindi niya kinontra yung pagpatay sa war on drugs. Hindi niya kinontra yung pagpatay sa war on drugs. So, hindi ka uma-agree doon sa war on drugs ni Rodrigo Duterte na kung saan maraming pinatay. Sabi ni sabi ni Ipe. You don't agree po with the war on drugs of former President Rodrigo Duterte na libo-libo po yung napatay? Hindi po. Ako po'y naniniwala doon sa ginawa niya kasi nakabuti dito sa atin. Pero ngayon po, ang sa akin naman... Umamin. Nilaglag si Digong, guys. Oo. Ako po'y naniniwala sa kanyang ginawa dahil nakaganda po sa atin. Alin yung pagpatay? Iba ka, Ipe. Iba ka. Iba. Ano po ba yung sinasabi ng libo-libong pinatay? Ito legit. Legit to mga kotsero ha. Hindi ito fake news. Hindi ito copium. Totoo to na nangyari. 2017 accomplishment report. Mga kotsero, ako po, isa po ako dun sa mga unang nagtanggol ng war on drugs. Kasama po ako dyan. Oo. So, I apologize to everyone dahil pinagtanggol ko po ang war on drugs nung una dahil hindi ko po alam ang mga bagay-bagay na ito. Number 1. Number 2, hindi ko po alam itong mga detalye na ito. At number 2, during the time, ang mga kumukontra po kay Digong ay mga dilawan at mga CPP, NPA. So parang ang hirap nilang kampihan. A total of 20,322 drug suspects were killed between July 1, 2016 and November 27, 2017. Of the death toll, 3,967 were killed by the police in police operations. So ito po yung mga legit na what do you call this? Legit police operations. While 16,355 were waylaid by riding in tandem and other unknown persons. Ito na po yung
quota na tuwing nami-mention po ito, nakukwento ko po sa inyo yung tatay ng kaibigan ko na nabiktima ng quota. Kung galing lang yan dun sa inimbento ni Rappler dati, kasi yung si Rappler may inimbento siya eh. 30,000 per day daw yung pinapatay, ganyan. So, yun, alam nating fake news yun. Fake news talaga yun. Pero ito, galing to sa gobyerno. So, more or less, this is official. More or less, this is official. Alam nyo ang problema dito? Hindi natin sure kung guilty itong mga to. Yun yung masama dyan. Hindi natin sure kung guilty itong mga to. Itong 16,000 na to. Hindi natin sure. Hindi dumaan to sa proseso. Ang sinabi ko po, hulihin at parihab. Hulihin sila para mabigyan sila ng pag-asa. Kailangan, sa akin ho kasi, ayoko nung hinuli ko, pinatay ko. Ayoko nung ganun. Gusto ho, mabigyan sila ng pag-asa. Ganun yung ginawa ni Digong eh. Tama din yun aking sinasabi. Kung mali po, patawarin niyo ako. Yun po. Okay. Sir, magandang umaga po. Yes, sir. Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Binabanggit po ninyo yung mga plataforma kanina. At, Isa lang po plataforma ko, Peace and Order. Apo. Sir, bilang po isang artista, meron po ba kayong kakayahan na gumawa po ng isang panukalang batas para ho sa ganun ay ma-draft po at maipasa sa Senado ito po mga binabanggit po ninyong plataforma na ito? Opo. Bakit naman po hindi? Yun nga po ang nakakasakit minsan. Kasi po, ang tingin sa lahat sa amin, kami mga artista lang. Makikipagtulungan naman po siguro ako sa aking mga abogado. Uy, buti pa yung abogado. Makikipagtulungan naman po ako sa kapulisan, PIDEA. Lahat po yan. Hindi ko naman po aakuin lahat siya na gagawin ko na agad na batas. Kailangan po, meron akong oras din na makapag-usap sa kanila para maiayos ko ang dapat maayos. Sir, follow-up question lamang po. Opo. Aside po sa pagiging artista, ano pa ho yung inyong experience na maaari pong maging batayan ng mga botante para po kayo ay iboto? Tough question. Simple lamang po. Siguro po sa loob ng ilang taon na pag-ikot ko po sa buong Pilipinas, nakikita at nakakausap ko naman po at nalalaman ko kung ano mga hinaing ng mga tao. Nakatipak lang. At yun po ang aking seryoso, yun ang sasagot mo sa ganun? yun po ang aking pinakahawakan dahil nga po ako'y bumababa hanggang sa grassroots po ang pinupuntahan ko. Nalalaman ko po kung ano ang kanilang pangangailangan, kung ano po ang kanilang hinaing. Hinihingi nila sa kanilang mga lugar na mabawasan ng mga addicts. Dumarami na naman po, nagkalat na naman kung saan-saan. Asan ang numero mo dyan? Kaya kung maaari po, kung ako po'y mabibigyan nila ng pagkakataon, gagawin ko po ang lahat. Tatanggalin ko ho ang pagod sa aking katawan para maiayos ko po kung ano yung mga hinaing, lalo na po ng mga magulang. Ama ka na? Tulad nito, tinanong si Ipe, anong kaalaman mo? It's not just about education eh. Hindi lang yan yung pakikipag-usap sa taong bayan, alam mo yung problema nila. Hindi. Ano yung naging solusyon mo nung sinabi nila sa'yo na ito yung problema namin? What you know, what you can do with that knowledge, and how long you've been applying that knowledge. Hindi yun natin kailangan ng mga ganitong drama na alam ko yung problema kasi nakausap ko sila, etc. etc. The hell? We don't need that. So, pakialam namin kung nakausap mo. Artista ka talaga, Ipe. Legit, artista lang si Ipe. Huwag niyong kalimutan, suportahan natin mga kaibigan sa Sendwave. Okay, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang app. Kung kayo na account, lagay nyo bank account details nyo. Pwede kayo magpadala sa GCash, cash pick up sa mga pawn shops at sa mga iba't ibang bangko through online banking. At kung first time nyo magpapadala sa aking sa Sendwave, gamitin nyo po yung aking promo code, Coach Jarrett,
para makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. So gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. And I'll see you later on our next Coach Jared Live. God bless and see you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?